Alice, mas okay na yon. Ngayon pa lang nakita mo na ang tunay niyang ugali. Kaysa naman kapag mag-asawa na kayo. Yung mga taong tulad niya ay iiwan ka rin naman lalo na kapag nahaharap sa mahirap na sitwasyon. Dapat nga'y matuwa ka pa dahil hindi mo gaanong pagsisisihan ang oras at effort na ibinigay mo sa lalaking yon. Mahinahong wika ni Karen sa kanyang anak habang hinahaplos ang buhok nito. Pero mama, ang sakit sa dibdib. Para bang may tumutusok sa puso ko na hindi ko maintindihan. Lumuluhang wika naman ni Alice. Uminom ka muna ng tubig anak. Alam mo, normal lang ang ganyang pakiramdam, lalo na't totoo ang pagmamahal na ibinigay mo. Napagdaanan ko na rin yan noon. Pero alam mo ba, ang paglilinis ng bahay, paghuhugas ng plato at paglalaba ay makakatulong para makamove on ka kaagad? Mama naman, alam mo naman na pinakaayaw ko ang maghugas at maglinis ng bahay. Umiiyak pero may ngiti sa mga labi na wika ni Alice. Alam niyang pinapatawa lang siya ng kanyang ina. 6 na buwan na ang nakakaraan mula nang magbago ang buhay ni Alice. Maraming masasaya at magagandang pangyayari ang dumating sa tahimik niyang buhay. Kagagraduate niya lang sa college at agad siyang nakapagtrabaho bilang teacher sa kindergarten. Marami sa mga kaibigan at dating kaklase ni Alice ang nagulat sa pinili niyang trabaho. Gayong matalino ito at malaki ang tsansa na matanggap sa malaking paaralan o kilalang kumpanya sa Maynila. Tanging ang kanyang nanay, lola at matalik na kaibigan na si Stephanie ang hindi nagulat dahil alam nila na noon pa man ay mahilig na talaga sa mga bata si Alice. Isa sa kanyang estudyante ay si Sheila. 3 taong gulang pa lamang ito pero matatas ng magsalita at marunong ng mag-drawing. Halos kasing edad lamang ni Alice ang nanay ni Cheryl. Ito ang laging naghahatid at sumusundo sa anak. Minsan na rin silang nagkwentuhan tungkol sa kanilang personal na buhay. Alice, isa akong single mom at aaminin ko, talagang nakakapagod. Dumadating sa punto na parang ayaw ko nang bumangon sa kama. Pero kailangan dahil wala naman akong ibang maaasahan kung di ang sarili ko. Nakayukong wika ni Margie. Ang totoo niyan, hanga ako sa tulad mo na single mom. Marami dyan ipinapalaglag yung sanggol kapag tinakbuhan ng lalaki. Pero ikaw, pinanindigan mo at nakikita kong responsable kang ina. Salamat Alice, buti na nga lang kasama ko si mama sa bahay. Siya ang nag-aalaga kay Sheila kapag nasa trabaho ako sa grocery store. Makaraan ng 3 buwan, mula nang magtrabaho si Alice sa kindergarten ay nagulat siya nang iba ang sumundo kay Sheila. Gwapo ang lalaki, matangkad at mukhang mayaman. Sa tansya niya ay nasa 27 taong gulang pa lamang ito. Pasensya na pero hindi ko pwedeng ipagkatiwala sa iyo si Sheila. Walang sinabi ang nanay niya na ibang susundo sa bata. Ah, ganun ba? Walang problema. Wika naman ang lalaki bago kinuha ang cellphone. May tinawagan ito at naka-loudspeaker pa. Margie, nandito na ako para sunduin si Sheila. Paki-explain sa teacher niya kung bakit nandito ako. Sorry Alice, nakalimutan kong sabihin kahapon na ang kapatid ko ang susundo kay Sheila. May mga deliveries ngayon kaya hindi ako makaalis. Kailangan kong mag-inventory. Alam ni Alice na istrikto ang boss ni Margie kaya minsan si Sheila na lang ang natitira sa classroom dahil late na itong nasusundo. Salamat Teacher Alice dahil safe na safe ang pamangkin ko dito. Nakangiting wika ni Alice pero nakatingin siya sa batang babae. Hanggat maaari ay gusto niyang iwasan na mapatingin kay Noel. Pero kinagabihan at nang sumunod na araw ay hindi ito mawala sa isip niya. Kinabukasan, si Noel na naman ang sumundo kay Sheila. Noel, pasensya na pero kumusta na si Margie? Okay lang ba siya? Oo naman, okay lang siya. Ang totoo niyan, ako ang nagpresenta na sumundo sa pamangkin ko hanggat nandito ako. Para naman kahit papano makapag-banding kami. Nakabakasyon pa ako pero hindi ko alam kung hanggang kailan. Marahil naghihintay si Noel na tanungin siya ni Alice kung saan at ano ang kanyang trabaho. Pero tumango lamang ito. Ah, ganun ba? Siya nga pala Alice, para sa'yo. Wika ni Noel, sabay abot ng isang kahon ng tsokolate. Wow, thank you. Pero anong okasyon? Ah, para yan sa pagiging mabuti mong teacher kay Sheila.
Nakangiting wika nito. Nang sumunod na araw ay bouquet ng red roses naman ang dala ni Noel. Pero bago pa maitanong ni Alice kung para saan iyon ay kaagad na itong nagpaalam. Pag uwi ng bahay ay ikinuwento ni Alice sa kanyang ina ang tungkol kay Noel. Anak, sa panahon ngayon, bibihira na ang lalaking nagbibigay ng bulaklak. May mga lalaki pa rin talaga ang gusto ng makaluma na paraan ng panliligaw. Bibigyan ka ng bulaklak, yayayain kumain sa labas o manood ng sine. Karamihan kasi ngayon, puro sa text at tawag na lang nagliligawan. Puro edited yung picture sa social media. Kaya pag nakita mo sa personal, talagang magdadalawang isip ka kung siya ba talaga yung kausap mo. Alam mo, mas okay na yan anak. Mas makikilala mo si Noel at sa ipinapakita niya ngayon pa lang ay mukhang seryoso naman siya sa panliligaw. Basta ba talagang single yan at walang sabit ay okay sa akin. Sayang ang ganda mo anak. Nakangiting wika ni Karen. Salamat ma. Noon pa man ay maganda na talaga ang samahan ng mag-ina. Hindi mahigpit si Karen pagdating sa love life ng anak. Lagi lang siyang nagpapaalala dito, lalo na noong nag-aaral pa si Alice. Pero ngayong nakagraduate at may trabaho na ay hinahayaan niya na lang na kusang magkwento ang anak, total naman ay wala rin naman itong itinatago sa kanya. Kinabukasan ay si Noel na naman ang sumundo kay Sheila, pero sa halip na tsokolate at bulaklak ang dala, tiket sa sinihan ang iniabot nito. Alice, may 2 tiket ako dito. Kung pwede ka sa Sabado ng hapon ay pwede ba tayong manood ng sine? Sige, salamat. Available naman ako sa Sabado. Nakangiting wika ni Alice. Nang dumating ang araw ng Sabado ay nagulat si Stephanie nang makita ang suot ni Alice. Wow, ba't ang ganda mo ngayon? Hindi na ako updated sa'yo. Baka naman gusto mo kong kwentuhan. Naiintrigang wika nito. Mula grade 1 ay magkaibigan na sila, kaya parang magkapatid na ang turingan nila sa isa't isa. Ikinuwento ni Alice ang tungkol kay Noel. Seryoso ba? Naalala mo, pinipigilan kitang magtrabaho sa kindergarten noon? Oo, kasi sabi mo, boring at wala akong makikilala dahil maliban sa mga bata ay mga nanay at lola ang lagi kong makakausap. Oo, mali na ako pero kailan mo ba yan balak ipakilala sa akin? Alam mo naman ako, magaling kumilatis ng tao. Kaya masasabi ko kagad kung seryoso ba yung lalaki na yan sa'yo. Ano ka ba? Hindi ko pa siya boyfriend, tsaka hindi naman ako nagmamadali. Ilang araw pa lang kami magkakilala. Tsaka manunood lang kami ng sine. Baka wala siyang kaibigan dito kaya ako yung niyaya niya. Pero wag kang mag-alala. Kapag opisyal na siyang nanligaw, sasabihan kita kaagad. Pwede naman niyang yayain yung kapatid niya pero ikaw yung isinama niya. Siya nga pala, ano bang trabaho niya? Engineer siya sa minahan pero natapos na yung kontrata kaya naghihintay ng susunod na project. Aba, mukhang may pera naman pala. Sigurado ka ba na wala pa yung asawa? Wala naman siguro. Mukhang hindi naman siya stress sa buhay. Maayos manamit at sa edad niya, kung titingnan mo parang magkaedad lang kami kahit mas matanda talaga siya. Nakangiting wika ni Alice. Ilang sandali pa ay tumawag na si Noel upang sabihin na malapit na siya. Nag-abang na si Alice sa labas, habang si Karen at Stephanie ay patagong nakasilip sa bintana. Wow, ang ganda ng kotse niya, bulong ni Stephanie nang makitang pumarada ang sasakyan nito sa tapat ng bahay. Sana maging maayos yung date nila, wika naman ni Karen habang sinisipat ang itsura ni Noel. Ilang taon nang nakakaraan mula nang magtrabaho si Noel sa minahan ng langis sa ibang bansa. Matagal niya nang balak na magbakasyon pero noon lamang siya nabigyan ng pagkakataon. Mayroon siyang nabili na bahay at dahil nasa malayo naman, kaya pinarentahan niya iyon. Ngayong nakabakasyon siya ay pinaalis niya muna yung nagrerenta. Balak ni Noel na maghanap ng ibang trabaho para kahit papaano ay may dagdag income. Kasabay nga noon ang panliligaw niya kay Alice. Isang hapon, bumisita si Noel sa bahay ni Alice nang walang pasabi. May dala siyang bulaklak at cake pero si Karen ang kanyang inabutan sa sala. Isang hapon, bumisita si Noel sa bahay ni Alice nang walang pasabi. May dala siyang bulaklak at cake pero si Karen ang kanyang inabutan sa sala. Seryoso po ako kay Alice at siya ang babae na gusto kong pakasalan. Pero hindi pa po ngayon, kailangan ko munang makahanap ng trabaho dito sa Pilipinas.
Yung kikita ko ng sapat upang masuportahan ang aking pamilya. Nasanay na ako sa magandang sweldo at maayos na buhay sa ibang bansa. Kaya mahirap para sa akin na tumanggap ng trabaho dito, yung maliit ng kita. At kapag wala akong nahanap dito, baka bumalik ako sa abroad. Noel, nakikita ko namang seryoso ka sa anak ko. At sa katunayan, naririnig ni Alice ang mga sinasabi mo. Lumabas si Alice mula sa kusina na kanina pa pala nakikinig sa kanilang usapan. Ang totoo niyan ay napamahal na siya kay Noel. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa mga susunod na araw, pero anong magagawa niya? Hindi niya makontrol ang tibok ng kanyang puso para sa binata. Alice, mahal kita at seryoso ako sa'yo. Will you marry me? Oo naman, Noel. Naluluhang wika ni Alice. Gusto niyang yakapin at halikan si Noel pero nahihiya siya sa kanyang ina. Ganoon din si Noel, kaya hinawakan na lang nito ng mahigpit ang kamay ni Alice. Pasensya ka na kung wala akong dalang singsing. Huwag kang mag-alala, bukas na bukas ay bibili ako. Okay lang yan, Noel. Minsan talaga, nangyayari yung mga bagay na hindi natin pinaplano. Ang mahalaga naman ay tunay ang nararamdaman ninyo para sa isa't isa. Nakangiting wika ni Karen. Salamat po. Napakaswerte ko dahil magkakaroon ako ng napaka-maunawaing biyanan na tulad ninyo. Oo, Noel, tama ka. Ganyan talaga si Mama. Napaka-supportive at hindi pa kailamera. Lalo na kung nakikita niyang nasa maayos naman ang lahat. Nang sumunod na linggo, ipinagdiwang nila ang kaarawan ni Alice. Si Noel ang gumasto sa lahat bilang regalo sa kanyang mapapangasawa. Dumating din ang nanay at kapatid ni Noel upang gawing formal ang kanilang relasyon. Mukhang pagod si Margie pero naglaan ito ng oras na makapunta. Ang nanay ni Noel ay tahimik lang, kaya si Karen na ang unang lumapit at nakipag-usap sa kanyang future balae. Isang cellphone ang ibinigay ni Noel kay Alice bago siya umalis upang magtrabaho sa Maynila. Pumayag ang kumpanya na kanyang pinagtatrabahuhan sa abroad na doon muna siya sa head office magtrabaho upang itrain ang mga empleyadong papaalis ng bansa. Dahil sa kanyang trabaho ay naiwan si Alice sa Bicol. Mama, akala ko noon gawa-gawa lang yung mga kwento sa nobela at palabas na maiiyak ka kapag namimiss mo yung taong mahal mo. Normal lang yan, anak. Masasanay ka din. Noong una ay umuuwi si Noel tuwing Biyernes ng gabi at aalis ng Linggo ng tanghali. Pero nang magtagal ay 2 beses na lamang kada buwan o kaya tuwing mayroong okasyon. Nauunawaan naman ni Alice ang bagay na ito. Mahirap nga naman na bumiyahe si Noel ng kalahating araw ng mag-isa. Pagod sa pagmamaneho, tapos 1 kalahating araw lang silang magkakasama. Ni hindi pa sila makapag-enjoy dahil pagod ito, kaya halos maghapon din ang tulog. Pagkatapos ng Pasko, isinama ni Noel si Alice paluwas ng Maynila upang ipakita rito ang nabili niyang condo unit. Hulugan pa iyon pero dahil nabayaran niya na ang 30% ay pwede nang malipatan. Mama, luluwas kami ni Noel. Baka mga January 2 or January 3 na kami makabalik. Sige anak, walang problema. Nasa edad ka na at si Noel naman ang kasama mo. Natutuwa nga ako dahil mararanasan mo ang ganyan. Salamat mama. Doon na muna ako sa kwarto para ayusin yung mga gamit na dadalhin ko. Pagdating sa Maynila ay inilibot siya ni Noel sa ilang pasyalan. Nagtungo rin sila sa mall upang bumili ng mga regalo at pasalubong pagbalik sa probinsya at para na rin sa ilang kamag-anak ni Noel sa Maynila. Alice, ako na lang ang magbibigay ng regalo sa mga pinsan ko dito sa Maynila, tsaka yung kina Mama at Margie. Gusto muna kitang masolo ngayon. Kapag may trabaho na, wala na naman tayong oras para sa isa't isa. Kung napansin mo, hindi kami gaanong close ni Mama. Si Margie naman puro hinaing sa buhay. Alam kong nahihirapan siyang palakihin ng mag-isa ang bata, kaya nga minsan ay nagkukusa na akong padalhan siya ng pera. Pero ayaw ko namang masanay siya dahil pag bumuo na tayo ng sariling pamilya ay mas marami nang dapat pagkagastusan. Noel, naiintindihan ko naman na napapagod at nagsasawa ka rin. Pero pamilya mo pa rin sila at ayaw ko naman na isipin nila na ako yung dahilan kaya hindi mo na sila nabibisita o napapadalhan ng pera tulad ng ginagawa mo dati.
Napabuntong hininga na lamang si Noel. Marahil ay ayaw nitong pag-usapan ang ganoong bagay. Kaya naman, sinikap ni Alice na ibahin ang usapan. Gusto niyang maging memorable ang bawat araw na sila ay magkasama. Nang matapos ang holiday season ay bumalik na ang lahat sa dati. Bihira na lamang umuwi sa Bicol si Noel. Hanggang isang araw ay tuluyan na itong huminto sa pagbisita kay Alice, maging sa mga kamag-anak nito. Lagi na lang silang magkausap o magka-text o kaya naman si Alice ang luluwas sa Maynila kapag may long weekend. Gabi-gabi ay hindi makatulog si Alice dahil sa pag-aalala. Pakiramdam niya ay mayroong itinatago si Noel sa kanya at natatakot siyang malaman iyon. Hindi niya rin mahagilap si Stephanie dahil marami ding inaasikaso sa trabaho at personal na buhay. Hindi nagtagal, naging kaibigan niya si Margie, ang kapatid ni Noel. Sa tuwing susunduin nito ang anak sa paaralan ay nagkukwentuhan muna sila. Minsan, dumadaan sa coffee shop o kaya sa bahay ni Alice para doon magmerienda. Isang araw, si Alice ang napili na ipadala sa Maynila upang umattend ng 3 araw na conference ng mga teacher. Naisip ni Alice na pagkakataon na iyon upang sorpresahin ang kanyang mapapangasawa. Balak niyang pumunta sa condo unit nito nang walang pasabi. Halos 1 buwan na rin silang hindi nagkikita kaya nasisiguro niyang matutuwa ito. Lunes ang umpisa ng conference kaya Linggo ng tanghali ay umalis na siya sa probinsya. Madilim-dilim na nang marating niya ang Maynila. Mula sa istasyon ng bus ay pumara siya ng taxi patungo sa condo unit ni Noel. Isang kanto bago marating ang address ay mayroong ginagawa sa kalsada at kaysa naman magpaikot-ikot ang taxi ay napagpasyahan niyang bumaba na lang at maglakad. Total, kakaunti lang ang dala niyang gamit. Ngunit habang papalapit siya sa entrance ay natanaw niyang isang babae at lalaki na magkayakap. Nang mamukhaan niya ang lalaki ay para bang hindi siya makagalaw. Parang napako siya sa kinatatayuan. Papaano siya nagawang pagtaksilan ni Noel? Ikaw, kumusta ba kita sa mapapangasawa mo? Wika ng babae bago lumingon sa kinatatayuan ni Alice. At laking gulat niya dahil iyon ay walang iba kung hindi ang matalik niyang kaibigan na si Stephanie. Noel, ang swerte mo naman. Aalis pa lang ang isa, may parating na. Wika ni Stephanie bago naglakad papalayo. Punong-puno ng katanungan ng isip ni Alice. Papaanong nagawa ni Stephanie ang bagay na yun sa kanya? Dahil sa pagkagulat ay hindi niya magawang magsalita. Nilapitan siya ni Noel upang kunin ang dala niyang bag na para bang walang nangyari. Ako nang magdadala nito, halika na. Sumunod lamang si Alice. Habang nasa elevator ay wala siyang kibo. Gusto niyang umiyak, gusto niyang sumigaw pero hindi niya magawang kumilos. Pagpasok sa loob ng unit ay agad nagpaliwanag si Noel. Alice, hindi na tayo bata. Normal lang yun. Bilang lalaki ay may mga pangangailangan rin ako. Hindi tayo madalas magkita at si Stephanie ang lagi kong nakakasama. At saka bakit ka pumunta dito nang walang pasabi? Sana hindi mo nakita ang lahat. Huwag kang mag-alala, Alice. Ikaw pa rin naman ang babae na gusto kong pakasalan dahil sa'yo ko nakikita ang qualities ng pagiging mabuting asawa. At para naman kay Stephanie, hindi kami seryoso sa isa't isa. Hindi ko siya mahal. Tanga lang ang lalaking magpapakasal sa kanya. At hanggang kailan niyo ko balak gawing tanga? Alice, hindi kita ginagawang tanga. Alam mo si Stephanie, akala niya nahigitan ka niya pero hindi. Naiinggit lang siya sa'yo. Pero tandaan mo, ikaw ang babae na para sa akin. Nakikinig lamang si Alice sa sinasabi ni Noel. Napagtanto niya rin na hindi ito nagsisisi sa nagawang pagtataksil. At sa halip, feeling nito, pinag-aagawan siya ng 2 babae. Ilang sandali pa ay tumayo si Alice at naglakad patungo sa pinto. Hindi niya na masikmura pa ang makita si Noel. Sandali lang, Alice. Gabi na. Saan ka pupunta? May reservation ako sa hotel at lumuwas ako para sa conference, hindi para hulihin ang panloloko mo. Alice, hindi pa tayo kasal para umasta ka ng ganyan. O sige, magpalamig ka muna. Tawagan mo ko kapag okay ka na. Lumabas muna tayo pagkatapos ng conference nyo. Nakangiting wika ni Noel. Kinabukasan,
Pagpatak ng 7:00 ng gabi ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Noel. "Anong address ng hotel na tinutuluyan mo? Susunduin na kita." Ibinigay naman ni Alice ang address. Balak niyang makipagkita rito upang malaman kung ano ba talaga ang tumatakbo sa isip nito. Gusto niyang makapag-usap sila ng maayos sa kabila ng ginawa nitong panloloko sa kanya. Binigyan siya ng isang bouquet ng red roses ni Noel bago sila nanood ng sine. Sinasadya niya ba o hindi niya lang talaga napapansin na naiinis ako sa mukha niya? Nagagawa niya pa talagang tumawa at umasta na akala mo'y normal lamang ang lahat? Bulong ni Alice sa sarili habang nakaharap sa salamin ng banyo. "Alice, sa bahay ka na matulog. Magpa-deliver na lang tayo ng pagkain." "Hindi ako pupunta doon. Alam mo naman siguro, masakit sa akin na maalala ang ginawa mo at hindi ka man lang magsasorry. Hindi naman porke alam mong mahal kita ay gagawin mo na yung ganito sa akin, Noel." "Alice, ayan ka na naman. Akala ko ba nag-usap na tayo? Talagang ang dapat ka sa kindergarten kasi parang bata yung ugali mo." Hindi pa rin naiisip ni Noel na may nagawa siyang pagkakamali. Wala siyang balak na humingi ng tawad at pagsisihan ang nagawang panluloko. Sa halip na sumakay ng kotse ni Noel ay mas pinili ni Alice na pumara ng taxi at umuwi sa hotel. Sa huling araw ng conference ay maaga iyong natapos kaya balak ni Alice na umuwi na. Total ay hindi rin naman tumatawag si Noel. Pero paglabas niya ng hotel ay nakaabang na pala ito. "Alice, mag-usap tayo. Narealize ko na marami tayong pagkakaiba. Hindi tayo magkasundo sa maraming bagay. Kaya sa tingin ko, dapat itigil na natin ang relasyon na meron tayo. Alam ko nagkamali ako nang inakala kong ikaw ng babaeng para sa akin. Hindi tayo ang para sa isa't isa. Ikaw masyado kang sensitive at siguro pag naikasal tayo magkakasawaan tayo kaagad. Yun ang nararamdaman ko ngayon pa lang, kaya ayaw ko nang ituloy. Ikumusta mo na lang ako sa mama mo at sa pamilya ko. Bibisita na lang ako minsan." Wika ni Noel bago muling sumakay sa kotse. Walang kibus si Alice. Kumukulo talaga ang dugo niya kay Noel pero ayaw niya namang mag-iskandalo. Pag uwi ng bahay ay agad ikinuwento ni Alice sa kanyang ina ang lahat. "Mama, alam ko na alam mo na mangyayari ito pero hindi mo malang ako sinabihan. Anak, hindi ko gaanong gusto si Noel para sa'yo. Pero opinyon ko lang naman yon at saka malay mo, mali ako 'di ba? Isa pa, nakikita kong masaya ka at ayaw ko namang maging kontrabida sa love life mo. Aminin mo, naging masaya ka rin naman 'di ba?" "Oo naman po at wala akong pinagsisisihan. Naging masaya ako pero parang nakakatakot ng magmahal. Ganun ba talaga ang mga lalaki?" "Hindi naman lahat anak. Talagang nangyayari yan sa buhay. Iba talaga yang si Noel. Kung sa ibang lalaki yan, hihingi man lang ng sorry. Pero sa kaso niya ay siya pa itong malakas ang loob na makipaghiwalay. Mukhang sanay na siyang manloko. Mabuti na yung nalaman mo kaagad." "Pero ma, nawalan din ako ng kaibigan. Mula noong bata pa kami ay hindi kami nag-aaway ni Stephanie. Kaya hindi ko lubos maisip na tatraidorin niya ako ng ganito. At si Margie, sa tingin ko alam niya ang lahat pero itinago niya sa akin ang pagtataksil ng kapatid niya." "Anak, hindi mo kaibigan si Stephanie. Kasama mo lang siya. Yung mga taong tulad niya ay magaling lang kapag may kailangan pero iiwan ka kapag wala nang napapala sa'yo. At si Margie naman, siguro kaya medyo naiilang siya sa'yo ay dahil alam niya ang ginagawa ni Noel pero ayaw niyang makialam. Tsaka siguro nahihiya siya sa'yo. Wala kang dapat ikalungkot. Nandito naman ako at ang lola mo." "Siya nga pala anak, kailan ka babalik sa trabaho? Niyaya kasi ako ng kaibigan ko na mag-swimming. Baka gusto mong sumama." "Hay naku ma, seryoso ka na ba dyan? Ngayon ka lang magpapakilala ng lalaki sa akin na." "Naisip ko lang anak, tumatanda na rin ako at kapag nagkaasawa ka ay may iwan na akong mag-isa. Hindi naman habang panahon na nandyan ang lola mo. Mabuti na yung may kasama ako hanggang sa pagtanda." Diego ang pangalan niya at magkasundo naman kami. Mabilis na lumipas ang 6 na taon. Masaya si Noel dahil sa wakas makakapagbakasyon na siya ng mag-isa. Ang asawa niyang si Laila ay a-attend ng kasal sa US kaya hindi makakasama.
Hindi man lang ba nag-offer ang kaibigan mo na isamang asawa mo? Naiinis na tanong ni Noel. Hindi. Isa pa, kailangan ko rin magbakasyon ng mag-isa para naman makapag-relax ako. Tsaka magbakasyon ka rin kung gusto mo. Ako nang bahalang magsabi kay Daddy. Wika ni Laila. Inis na inis si Noel dahil iniitsipwera na naman siya ng kanyang asawa. Anak si Laila ng direktor ng kumpanya na kanyang pinagtatrabahuhan. Nagkakilala sila sa club dahil na rin sa kanyang mga katrabaho. Nang malaman ni Noel na anak pala si Laila ng direktor ay hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon na ligawan ito, lalo na't ang dalaga mismo ang nagpapakita ng motibo sa kanya. Ayaw niya pa sanang magpakasal pero iniisip ni Noel na baka iyon na lang ang pagkakataon niya para magkaroon ng magandang buhay. Minsan ay naaalala niya pa rin si Alice na may halong panghihinayang. Kung hindi lang sana sila nahuli nito na nambababae ay baka sila pa rin hanggang ngayon. Kung dati ay siya ang nasusunod at dominante sa relasyon, ngayon ay wala siyang magawa kay Laila. Siya ang sumusunod sa gusto nito at wala siyang magawa dahil nakasalalay rito ang kanyang kinabukasan. May mga pagkakataon na isinasama siya ng tatay ni Laila sa meeting at minsan, noong pauwi na sila ay masinsinan siyang kinausap nito. Noel, seryoso ka ba sa anak ko? Mahal ko po ang anak niyo, Mr. Martinez. Kung gano'n naman pala, bakit hindi pa kayo magpakasal? Ang totoo po niyan, naisip kong pakasalan ng anak ninyo pero natatakot ako na hindi ko maibigay ang mga luho niya. Yung mga bagay na nakasanayan niya na. Ayaw ko naman pong isipin ninyo na oportunista ako. Marami ang nagkakagusto sa kanya na mas successful kaysa sa akin. Naiintindihan ko pero nagmana sa akin si Laila. Wala kaming pakialam sa status ng buhay mo o kung saan ka nagmula. Kung mahal mo ang aking anak ay tutulungan kita. Ang gusto ko lang ay makitang masayang anak ko at alam ko na ikaw ang gusto niyang mapangasawa. Mag-propose ka sa kanya at ako nang bahalang gumasto sa kasal ninyo. Wika ni Mr. Martinez. Ikinasal nga si Laila at Noel sa isang 5-star na hotel kung saan karamihan ng bisita ay mga negosyante. Hindi na pinapunta ni Noel ang kanyang ina at kapatid dahil sa tingin niya ay hindi ito babagay sa okasyon at baka mailang lamang sa mga tao. Minsan, bumibisita ang nanay ni Noel at nagustuhan niya naman ang ugali ni Laila. Madaldal ito at masayahin. Si Margie naman ay hindi bumisita kahit isang beses. Maayos naman ang relasyon nilang mag-asawa noon. Matalino si Laila kaya hindi siya maiisahan ni Noel. Tinitingnan niya ang bawat schedule nito kaya wala siyang oras na mambabae o gumawa ng kalokohan. Tanging trabaho, bahay at pag-golf kasama ni Mr. Martinez ang ginagawa niya. Noel, kailan niyo ako balak bigyan ng apo? 30 na si Laila at baka mahirapan na siyang magbuntis kaya dapat atupagin niyo na yan. Huwag kang mag-alala sa gastos, ako nang bahala. Wika ni Mr. Martinez. Huwag po kayong mag-alala, sinusubukan naman namin. Noong magtungo si Laila sa US ay sinamantala iyon ni Noel para magbakasyon. Bumili siya ng tiket patungong Boracay. Habang nasa departure area ay aksidenteng nakasalubong ni Noel si Alice. Matagal silang hindi nagkita pero hindi niya makakalimutan ang mukha nito. Maganda pa rin si Alice katulad ng dati. Alice, anong ginagawa mo rito sa airport? May field trip bang mga kindergarten? Nagulat si Alice nang marinig ang pamilyar na boses pero sinikap niyang maging kalmado. Ngumiti siya bago nagsalita. Ano ka ba naman, Noel? Minsan kailangan ko ring magpahinga. Gusto ko ring magbakasyon paminsan-minsan. Magsasalita pa sana si Noel nang biglang dumating si Karen kasama ang batang babae. Alice, kanina ka pa ba? Kararating ko lang, ma. Tara na. Wika ni Alice bago naglakad papalayo habang hawak ang kamay ng bata. Sa halip na mag-enjoy sa bakasyon ay hindi mawala sa isip ni Noel ang batang babae na nakita niya kanina. Sa tansya niya ay 5 taon pa lamang ito at posible kaya na anak nila ni Alice? Buntis na kaya si Alice noong maghiwalay sila? Kung anak ko ang batang yun, siguro naman sasabihin sa akin ni Margie o ni Mama. O baka naman nagkaasawa na siya kaagad. Sa bagay, mukha namang maayos ang buhay nila ngayon dahil may pera siya para makapagbakasyon.
Nang bumalik si Laila galing sa US ay para na namang asong sunod-sunuran si Noel. Panay suyo niya sa kanyang asawa, lalo na tuwing nagagalit ito. Nape-pressure na silang magkaroon ng anak dahil na rin sa request ni Mr. Martinez. Ang problema, ayaw naman ni Laila na magpatingin sa doktor. Ayaw na ayaw nitong pumupunta ng ospital. Laila, sige na. Magpatingin na tayo sa doktor para malaman kung ano ang dapat nating gawin. Yan lang din ang hinihiling ng papa mo, ang mabigyan natin siya ng apo. Hindi na, Noel. Ako nang bahalang kumausap kay mommy at daddy. Mag-aampon na lang tayo. Laila, ano na naman bang pumasok sa isip mo? Bakit hindi natin subukan ulit? Magpakonsulta tayo sa doktor. Ni hindi mo man lang ako tinatanong bago ka magsabi sa magulang mo. Mag-aampon tayo? Ni hindi mo alam kung saan nanggaling ang batang yun at anong ugali ang mayroon siya. Ni hindi ko alam kung magiging mabuting magulang ba tayo. Napaiyak na lamang si Laila. Papaano siya mag-aampon kung ayaw ni Noel? Kawawa lang ang bata na kanilang aampunin kung hindi rin naman siya mamahalin ng kikilalaning tatay. Isang araw, habang papauwi galing trabaho ay tinawag si Noel ng isang babae. Si Stephanie iyon at sa itsura nito ay malaki na ang kanyang ipinagbago. Medyo lusyang na ito at marahil mayroon na ding asawa at anak. Kumusta ka na, Stephanie? Okay naman. Magkikita kami ng kaibigan ko kaso naipit sa traffic. Dito ka na rin pala sa Maynila nakatira? Oo, 5 years na. Taga rito yung napangasawa ko. Si Alice, dito na rin nakatira, sabi ng mama ko. Alam mo, nagkamali ako nang ma-inlove ako sa'yo nun. Nawalan ako ng mabuting kaibigan. Siya nga pala, ikaw, may asawa at anak ka na? Oo, may asawa na ako pero walang anak. So hindi mo pa pala alam o ayaw mo lang malaman? Nagkaanak kayo ni Alice, babae at nag-aaral na siya ngayon. Wala ka bang balak na suportahan ng bata? Sa tingin ko, hindi ko anak ang batang yon. Sana sinabi sa akin ni Margie o ng nanay ko. Maniwala ka sa akin, Noel. Alam yun ni Margie pero baka napakiusapan ni Alice na isikreto sa'yo. Nung magkahiwalay kayo mga kalahating taon lang ay dito na rin siya sa Maynila tumira. Nakapag-asawa ulit si Tita Karen at sa pagkakaalam ko may kaya yung lalaki. Nabanggit ni Mama sa akin na bago raw sila lumipat dito sa Maynila medyo malaki na ang tiyan ni Alice. At kaya baka dito sila tumira ay para hindi na kumalat yung tungkol sa anak ninyo. Stephanie, bakit ngayon mo lang sinasabi ang lahat ng to sa akin? Ako ba dapat ang magsabi sa'yo? Natatawang wika ni Stephanie. Basta sinabi ko sa'yo ngayon, ikaw nang bahala kung anong susunod mong gagawin. Mabilis na lumipas ang 3 buwan. Nawala ng ganang kumain si Laila at hindi rin siya makatulog ng maayos. Ilang beses niya nang kinausap si Noel pero ayaw talaga nitong pumayag na mag-ampon. Noel, alam kong may anak ka na sa dati mong karelasyon. Yun ba ang dahilan kung bakit ayaw mong mag-ampon tayo? Hindi mo ba ako tatanungin kung saan ako nanggaling nitong mga nakaraang araw? Alam ko hindi ka interesado pero nakipagkita ako sa kapatid mong si Margie. Matagal ko na siyang gustong makausap at nabanggit niya sa akin yung tungkol sa anak mo. Anong gusto mong mangyari ngayon, Laila? Magsusumbong ka sa daddy mo para matanggal ako sa kumpanya? Hindi yun ang gusto kong mangyari, Noel. Ilang araw ko na itong pinag-iisipan pero gusto ko sanang makilala ang anak mo. Pwede siyang pumunta dito sa bahay kung kailan niya gusto. Magbibigay tayo ng sustento hanggang makapagtapos siya ng pag-aaral. Kahit saang paaralan at anong course man ang gusto niya. Hindi na tayo mag-aampon dahil siya na lang ang ituturing natin na anak. Alam kong mahirap pero susubukan ko na makipagkaibigan kay Alice at maging mabuting ina sa bata. Laila, ang totoo niyan, 3 buwan pa lang mula nung nalaman ko ang tungkol sa bata. At kung kailangan ni Alice ng sustento, sana matagal niya nang sinabi sa akin. Noel, naikwento ni Margie sa akin kung bakit at papaano kayo naghiwalay. Hindi kita hinuhusgahan dahil ako rin naman ay may mga nagawang pagkakamali. 2 beses na akong nagpalaglag noon kaya baka hindi ako mabuntis-buntis ngayon. Kung ayaw mong kausapin si Alice, sige, ako na lang ang kakausap sa kanya. Pwede ba, Laila? Humanap ka na lang ng ibang pagkakaabalahan kaysa kung ano-ano pang iniisip mo. Hayaan mo na sila. Pero hindi talaga ugali ni Laila ang makinig kay Noel kaya naman
Isang araw ay pinuntahan niya ang paaralan na pinapasukan ng anak ni Alice at sakto nakita niya ang mag-ina malapit sa gate. "Alice, pwede ba tayong mag-usap kahit sandali lang? Ako si Laila, asawa ni Noel." "Sandali lang Laila, pwede bang ihatid ko muna sa classroom si Natalie?" Makaraan ng ilang sandali ay nag-usap ang dalawa sa parking lot. "Laila, pasensya ka na pero anong kailangan mo sa amin ng anak ko?" "Kakapalan ko ng mukha ko Alice pero makikiusap sana ako na kung pwede magkita ang anak mo at si Noel. Pagkatapos ng ilang taon, ngayon lang niya kami gustong makausap at para saan pa? Pasensya ka na Laila pero hindi ako papayag." "Alice, ang totoo niyan, hindi kami magkaanak ni Noel. Ayaw niya ring pumayag na mag-ampon kami at ang tanging naiisip ko ay baka naman pwedeng paminsan-minsan bumisita si Natalie sa bahay." "Naiintindihan ko ang gusto mong mangyari pero ito lang ang masasabi ko sa'yo. Marami akong narinig na kwento mula sa mga nanay ng mga estudyante ko. Yung iba sa kanila 40 taong gulang na noong magbuntis at yung iba naman, doktor pa mismo ang nagsabi na hindi na magkakaanak. Pero sa tingin ko Laila, malaki ang posibilidad na magkaanak ka pa. At yung tungkol naman kay Natalie, hindi niya kailangang makilala pa si Noel dahil mayroon na siyang kinikilalang tatay. 3 taon na kaming kasal ng asawa ko at sa katunayan ay buntis ako ngayon. Masaya na ang pamilya namin. Naiintindihan ko, pasensya ka na." "Okay lang Laila, siguro kahit ako ang nasa kalagayan mo ay baka gawin ko rin yung ganyan." Kinagabihan, hindi makatulog si Alice. Iniisip niya na baka guluhin sila ni Noel para ipamukha ang karapatan nito sa bata. Noong maghiwalay sila 6 na taon ang nakakaraan ay alam niyang mali ang desisyon niyang mahalin si Noel. Nabulag siya sa pagmamahal. "Mama, ang tanga-tanga ko talaga." "Hay nako anak, kung matalino ang mga babae pagdating sa pagmamahal, siguro matagal nang walang tao dito sa mundo. Okay lang maging tanga paminsan-minsan. Ang mahalaga ay matuto ka at itama mo ang pagkakamali na nagawa mo. Mahaba pa ang panahon mo rito sa mundo kaya piliin mong maging masaya. Sabi nga nila, you only live once. Kung hindi mo mamahalin ang sarili mo, paano mo mamahalin ang anak mo? Bilang isang ina, alam kong nagkamali ka Alice. Pero tanggap ko yon dahil alam kong nagkulang ako sa pagpapaalala sa'yo. Kung sisisihin at itatakwil kita bilang anak ay sino pa bang tatanggap sa'yo?" Ito ang mga salitang tumatak sa isip ni Alice noon, dahilan para muli siyang makapagbagong buhay. Nagmahal siya ulit at sa awa naman ng Diyos ay pinakasalan siya ng lalaki at minahal ng buong puso at higit sa lahat ay itinuring niya na parang tunay na anak si Natalie. Makalipas ang 3 taon, buntis na naman si Alice. Iyon na ang 3 niyang anak. Habang hinihintay ang doktor, ay nakasalubong niya si Laila. Medyo tumaba ito at namimilog na rin ang tiyan. "Laila, kumusta ka na? Mabuti naman at magkakaanak na kayo ni Noel." "Salamat Alice, pero wala na akong balita kay Noel. Nung huli tayong mag-usap, mga 2 buwan lang ay naghiwalay na kami. Ayaw niyang mag-ampon kahit anong pakiusap ko. Tapos nalaman ko, nambababae na pala siya. Hindi ko alam pero hiniwalayan ko siya. Siguro ay napagod na lang talaga ako. Nalaman ng mga magulang ko na yung kabit niya ay empleyado pala sa kumpanya. Kaya pareho silang natanggal. Nung na-finalize yung hiwalayan namin, naisip kong magbakasyon sa Palawan at doon may nakilala ako. Hindi ko ine-expect na may inlove ulit ako at heto, magkakaanak na kami. Ngayon, alam ko ng dahilan bakit hindi kami nagkaanak ni Noel. Siguro kasi ayaw ni Lord na maging tatay siya ng magiging anak ko dahil hindi niya naman ako mahal. Pinakasalan niya lang ako para tumaas ang posisyon niya sa kumpanya. Hay nako, sana maging magkaklase ang magiging anak natin. Nakangiting wika ni Alice. Oo, yan din sanang sasabihin ko pero mukhang matatagalan pa yon. Kapag may time kayo ng asawa mo, punta naman kayo sa bahay. Sige Laila, game ako dyan. Mukhang marami-rami din tayong mapag-uusapan. Nagpalitan sila ng cellphone number at mula noon ay naging magkaibigan na ang kanilang pamilya.
Samantalang si Noel naman ay nawala ng trabaho at ipinaban ng tatay ni Laila sa mga kumpanya na pwede nitong applyan. Ginamit rin ng tatay ni Laila ang koneksyon para hindi na ito makapag-abroad. Sa huli, iniwan rin si Noel ng kabit at dahil wala ng pera ay wala na rin ang gusto pang makipagrelasyon sa kanya. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.